Nagising si Dale sa maingay na katok mula sa pinto ng kanyang silid. Bagot siyang bumaba ng kama upang harapin ang kung sino mang istorbo ang naroon. Manang, 11:00 na po ng gabi. Ba't ang lakas ng katok niyo? Sir, may bisita kayo sa labas. Gusto raw kayong kausapin. Sagot ni Manang Inday. Napahilamos siya ng palad sa muka. Seryoso ba yan? Malalim na ang gabi. Mga masasamang loob na lang ang dapat gising sa mga oras na ito. Hindi ko ho kilala, sir Pero ang pangalan niya daw po ay Shaina. Shaina de la Torre. Nagising ang kanyang diwa sa narinig. Dali-dali siyang pumasok muli ng kwarto para tignan ang sarili sa salamin. Kumuha siya ng t-shirt para isuot bago lumabas kasama si Manang Inday. Pinapasok niyo ba siya sa sala? Hindi po, nasa gate si ma'am, kasama ang mga anak niyo. Natigilan si Dale. Tinitigan niya ng mariin ang ginang. Hindi ko maalalang may anak ako, Manang. You're saying mga anak? Ilan? 2 po, sir. Kambal po. Imposible. Dumoble ang bilis ng mga paa ni Dale. Noong makarating siya sa gate, agad niyang napansin ang matangkad na babaeng buong katawan ni nakabihis itim. Kahit ang suot nitong cap, halos sakop na ang buong muka. Shy, ano ginagawa mo dito? The last time I saw you was 6 years ago. Ayaw mong pinakikialaman kita, pero ginamit mo ang panangga sa kaaway mo. What else do you want now? Pasaring niyang sabi sa babae. Humarang sa harap niya ang 2 bata na nasa edad 10 taong gulang. Mama, umalis na lang tayo. Sabi ng batang babae. Di natin siya kakampi. Gatong din ng batang lalaki. Napasa po si Dale sa dibdib. Wow, ako pang kalaban. Kids, were you guys informed kung paano ako gamitin ng nanay niyo? She took my existence as her way of getting out of trouble. Dale Peterson in your mama's brain translates to human shield. Okay? Humarap siya kay Shaina pagkatapos. Sino to mga to? Manang told me something funny. Anak ko raw sila, Shy. Paano nangyari yun? Napakamat tampis niya ang babae. Nung ikaw ang maging unang kliyente ko sa agency, alam nating pareho na may nangyari nun. Hindi mo sinabi sa akin. You were gone for 9 months. Kala ko nagbakasyon ka lang. Nagbabakasyon naman talaga ako ng mga panahong yun Tapos nanganak na rin. Napasabunot si Dale ng sariling ulo. Puting tupa talaga See? Ngayon pa lang, hindi mo na pinaparinig ng bad word sa mga bata. Alam ko magiging magaling ka na, Papa, Dale. Shaina, nababaliw ka na ba? Halika nga rito. Mag-usap tayo sa loob. Dinala niya ang mga bata sa sala. Nagtimpla ng maiinom si Manang Inday, habang si Dale ay dumiretso ng study room kasama si Shaina. Una sa lahat, Shy, what the fuck? Akala ko ba walang sabit yung arrangement natin dati? I told you ayoko pa magkaanak. Hindi ako sanay sa pills, Dale. Ikalawa, walang seguridad yung paggamit mo ng condom kasi anytime na defective yung batch na nabili mo, walang proteksyon na mabibigay yun. Ayoko magpalagay ng kahit ano sa katawan ko. Kaya kung mabuntis man ayos lang. Nakaya ko naman silang palakihin nang ako lang Right. Ang galing mo. Ilang taon na sila? 10 years old. Tumirik ang mga mata ni Dale. Siya'y para akong hihimatayin. On a random Monday night, kakato ka na lang dito at sasabihin na buntis kita many years ago? Here I thought you came because you miss me. Ngumiwi ang babae kaya na-offend si Dale. Ba't parang nandidiri ka? Wala. Ito ang document sa flash drive. I-memorize mo lahat ng laman yan. Nandiyan ang mga gusto at ayaw nilang kainin. Ang medical history pati ang mga allergy nila. Naalala mo si dating Mayor Chaco? Hindi pa isinasa publiko ng pamilya niya pero sasabihan na kita. Patay na siya. Insider job. Namutla ang mukha ni Dale. Isa ka sa mga pinagbibintangan? Shy, you can just go to the police station. Sabihan mo sila na hindi ka pumatay sa matandang yon. Na iba ang nag-traitor sa kanya. Ako yung pinaghihinalaan ng lahat. 1 month ago, nag-file ako ng reklamo sa agency kasi hinipuan ako ng matandang yon.
Sinabihan nila ako na magtiis ng 2 buwan. Yun kasi yung itatagal ng kontrata ko. Nasa baril ang fingerprint ko. May buhok din sa kwarto kung saan namatay si Chaco. Hindi makapagsalita si Dale dahil sa narinig. Inabot niya ang cup ni Shaina at dahan-dahan itong tinanggal. Ikaw ang tinutugis nila. Kaya ba napilitan ka ibigay sa akin ng mga bata? Anong ibibigay? Umangil ang babae. Pinapahiram ko lang sila sa'yo. Babalik ako, kukunin ko sila. At hindi ka na namin aabalahin kahit kailan. Alam ko namang wala kang pakis sa kanila. Paano mo naman nasabi yan? Ang haba ng panahong magkakilala tayo, Dale. Wala ni isang girlfriend mo ang nagtatagal kasi masyado kang cold. Kontento ka na sa tuwing tinatawagan kita kapag gusto ko makipag-sex pero ni isang beses, wala kang binanggit na gusto mo kong panagutan. Wala ka ring balak na magkaanak, di ba? Walang problema. Ito lang ang hinihingi kong pabor, kaya sana pagbigyan mo ko. Kumalukip-kip si Dale. Sinusuri ng mga mata niya ang kabuuhan ni Shaina. Mukha nga itong seryoso. Their first time was a drunken mistake on his part. Akala niya nga panaginip lang ang ibang detalye doon. Pero nung tawagan siya ni Shaina para umulit, saka lang niya naisip na baka totoo nga ang lahat. Shaina was his bodyguard more than 10 years ago. Kasisimula niya pa lang sa industriya at kinailangan niya ng bantay. Not for a serious job, but more like a show. Para ipakitang kaya niyang mag-hire ng mga tauhang poprotekta sa kanya. Hindi niya naman inasahan na magkakagusto siya sa babaeng ito. Masyadong brusko, malupit, at ubod na maldita. Kung gusto mo makaisa, wala na oras. Magpapaalam na ako sa kambal tapos aalis na. Matabang na sabi nito. Wow, ang baba talaga ng tingin mo sa akin. You think I have time for that after all you said? Wala ba? Matabang na nag-angat ng kilay si Shaina. Napairap na lamang si Dale. Anong pangalan ng dalawa? Traya yung babae, Drake yung lalaki. Wait lang. Kumikirot muli ang kanyang sentido. Nabanggit mo na yung mga pangalan niyo sa akin dati. Sila ba yung sinabi mong pusa't aso na inadopt mo? They're actually your kids? Oo, nag-aaway naman talaga na parang aso't pusa yung mga yan kaya tama lang. Huminga ng malalim si Dale at tumingin sa bintana. Get out, Shaina. Baka may masabi pa akong di maganda. Sige. Walang pakialam ang babae sa kanyang nararamdaman. Basta ba't pumayag lang siya sa pagkupkup sa kambal, ayos lang kahit awayin niya ito. Hindi siya makakatiis at agad ding lumabas ng silid. Naabutan niya ang mag-iina na nagpapaalam sa isa't isa. May palitan ng I love you na hindi kayang tignan ng matagal. Napapaisip siya kung gaano na lang ba kalaki ang problemang pinasok ng babaeng ito. Sa huli, nagpa siya siyang tumawag ng private investigator. Bukas ng umaga. Huwag kayong magpapasaway sa papa niyo Babalik agad si mama, pangako yan. Opo mama, mag-iingat kayo. Ani Drake. I will pray for your safe return ma. Dagdag ni Traya. Sinamahan niya si Shaina palabas ng bahay. Kailan ka babalik? Hindi ko pa alam. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na ikaw ang makasama ng kambal sa paglaki nila. Hindi ka nga irresponsable. Bad influence naman. Hindi man lang siya nito pinasagot. Mabilis na sumibat si Shaina at naiwan si Dale na tulala sa isang tabi. Hindi niya maintindihan kung ba't gano'n na lang kadali kay Shai na magtago sa kanya ng ganito kalaking balita. Para bang wala lang dito ang pinagsamahan nila. Naiiling siyang bumalik sa loob. Nandun ang kambal sa puting sofa. Nag-aasaran habang umiinom ng juice na tinimpla ni Manang Inday. Pwede bang wag niyong sirain ang sofa? Mas mahal pa yan kaysa sa buong tuition fee niyo. Sabay na patingin ang dalawa sa kanya. Sa public school kami nag-aaral. Sagot ng babae. Natahimik siya ng ilang sandali. Pinagmasdan siya ng mga bata. Inoobserbahan ang kilos niya. Oh, ba't nasama niyo makatingin? Hindi ko alam na pinagbuntis pala kayo ng mama niyo. It's not my fault. Nag-iwas ng tingin ng dalawa at hindi na siya binigyan ng atensyon. Nakaramdam ng pagkailang si Dale. Mukhang budget na agad siya sa mga anak. Agad namang sumingit si Manang Inday na may dalang tray ng sandwich. Sir, heto po ang snacks para sa mga anak ninyo. Baka gusto ng mga bata, kumain na ba kayo? Yes, you too, kumain na ba kayo? Segunda niya na sinimangutan lang ni Drake. Inulit mo lang yung sinasabi niya
Asik nito. Well, I'm sorry. This is my first time na maging tatay. Hindi ko alam kung paano. I was never even allowed to know you two before you were born. Nalungkot si Thraya. Babalik na lang kami sa mama namin. No. Ngayong hinatid kayo ni Shaina dito, ibig sabihin lang nun, delikado ang sitwasyon. We will not risk it. If you don't like me as your papa, then at least magtiis muna kayo. Baka mapano ang mama niyo sa pag-aalala. Gusto niyo ba yon? Mukhang kay mama ka lang may pake. Sa amin wala. Drake, I can take care of you and Thraya. Ngayon, kung sa pagbalik ni Shaina, ayaw niyo pa rin sa akin, then fine. Hindi na muna niya pipilitin ng mga bata na tanggapin siya. Baka mauwi lang sa away ang lahat at tumakas pa sila. Ayaw niyang siraan si Shaina sa mga bata. Kung may inis man siya para sa babaeng yon, hindi niya idadamay ang kambal. Umalis siya para maghanap ng mga taong pwedeng tawagan. Oras na ng gabi kaya walang sumasagot sa kanya. Binasa niya na lang ang laman ng flash drive ni Shaina. Nakarinig siya ng sigaw mula sa labas. Mabilis siyang kumilos at lumabas ng opisina. Kapal mo! Bulelas ni Thraya at sinipa ang binti ng kapatid. Hindi ako nagsimula ah. Sabi mo ati tayo sa huling slice. Ba't may kagaton sa akin? Balik ni Drake. Kasi umalis ka, baka kinagat ng pusa. Thraya, madaya ka naman eh. Wala akong pusa dito. Ano ba yan? Tumaas ang boses ni Dale. Wala kayo sa palengke. Ba't pa panay ang sigawan niyo dyan? Magkaharap lang naman kayo ah. Nagpipigil ng tawa si Manang Inday sa isang gilid habang nag-aayos ng baso. Ganyan talaga kapag bata, sir. Pagpasensyahan niyo na lang po. Umiling si Dale. Manang, huwag mong i-encourage yung mga yan. Nung bata pa ako, hindi naman ako ganyan kaligalig. Lumapit siya at umupo sa harap ng kambal. Tatanong ko, ba't ba kayo parang aso't pusa? Anong pinag-aawayan niyo? Siya nagsimula. Sabay nilang tinuro ang isa't isa. Dahan-dahang napatingala si Dale. Okay, sige. Kahit ngayong gabi lang mag-behave kayo. Hindi sa pinagbabawalan ko kayong magsaya pero gabi na, oras na para matulog. Tumahimik ang mga bata. Pareho nakatingin lang sa kanya. Kaya kayo nandito. Dahil ako lang ang pinagkatiwalaan ng mama niyo ngayon. Aalagaan ko kayo. Kaya sana tama na yung pagmamatigas. Magpakabayat kayo, ayos ba? Unang nagsalita si Drake. So hindi niyo kami itatapon? Hindi. I'm sorry kung naging brusko ako kanina. Nagulat lang din ako, hindi na mauulit. Nagpalitan ng tingin ng dalawa bago marahang tumango. Napangiti siya sa wakas. Okay, umakyat na tayo sa magiging kwarto niyo. Kanya-kanya kayo para walang away na maganap. Okay po. Sagot ng mga ito sa kanya. Sumunod ang dalawa habang umaakyat siya sa second floor. Ang hallway may modern black and white aesthetic. Malinis at malamig sa mata. Namangha ang kambal at di makapaniwala sa laki ng bahay. May multo po ba tong bahay niyo? Tanong ni Thraya. You're being silly. Puro black and white ang kulay. Obviously meron yan. Sagot ni Drake. Natawa siya sa usapan ng dalawa. Binuksan niya ang unang guest room. Ako dito! Sigaw ni Thraya. Hindi akin to ah. Sagot ni Drake. Marami pang kwarto. Kasi sabi ko lang na wag magulo, di ba? Nakatayo si Manang Inday sa hagdan. Sir, ilala ko na po ang pool area ah. Baka po lumabas sila at mapunta sa likod. Pakilock din na lahat ng entrance at exit, Manang. Makalipas ang ilang minuto, pumasok na siya ng kwarto at tinignan ang sarili sa salamin. Halos hindi niya makilala ang sarili. Magulo ang kanyang buhok. Dilat na dilat ang mga mata at kulat pa rin na ekspresyon. Hindi siya makapaniwalang totoo nga ang nangyari kanina. Nahiga siya sa kama. Huminga ng malalim at pumikit. Ilang segundo pa lang ang lumipas, bahagyang bumukas ang pinto. Marahang pumasok ang kambal, saka dahan-dahang tumayo sa gilid ng kama. Mukhang naninibago sila sa bagong bahay at naghahanap ng magulang na katabi. Gusto niyo bang dito matulog muna? Opo. Sagot ni Thraya. Huminga siya ng malalim at gumilid para makahiga sila ng maayos. Ayaw dumikit sa kanya ng mga bata, pero gusto naman nila na may katabi. Siguro yung magkatabing natutulog si Shaina at ang kambal. Nahabag siya sa mukha ng dalawa
at kampanteng pumikit sa wakas. Pero noong naalimpungatan si Dale, natagpuan niya na lang ang sariling nakahiga sa sahig. Sinipa na siya ng tulog na kambal pababa ng kama. Huminga siya ng malalim at pinilit na habaan ng pasensya. Hindi ka man marunong sa ganito, anak mo sila. Kung mabait ka sa ibang tao, then you have to handle them right. Saway niya sa sarili. Oras na bumalik si Shaina, saka siya maniningil sa paglilihim nito. Sa kabilang banda, walang ibang maisip si Shaina kundi ang sariling kaligtasan. Ang mahalaga lang naman sa kanya, ang makahanap na magbabantay sa mga bata habang nagtatago siya. Kaya niyang alagaan ang sarili pero kapag nandyan ang kambal, nanghihina ang kanyang tuhod. Mabuti na lang at nandyan si Dale. Papalipasin niya lang ang investigasyon sa pagkamatay ng dating Mayor Chaco. Pagkatapos noon, babawiin niya ang mga anak. Nagpalit na siya ng damit. Nakasuot siya ng hoodie jacket, nakakap, bitbit ang maliit na backpack. Matutulog siya ngayon sa lumang pier kung saan may abandonadong cargo container ang nakaimbak sa isang sulok. Gamit niya ang isang burner phone. Tumawag siya sa kaibigan. Vic, ako to, si Shai. Pasensya na kung ngayon lang kita natawagan. Nasaan ka? Kalat na naman yung pangalan mo. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Siya, hindi ko alam kung tatanggapin ko pa ba yung tawag mo ngayon. Hindi ako ang pumatay kay Chaco, Vic. Alam mo, hindi ako sumusuway sa kontrata. Wala akong problema kung mamatay man yung matandang yan. Ang inaalala ko, sino maapektuhan oras na makita ka ng mga gustong mag-frame up sa'yo. Diba, sina Drake at Raya? Natahimik si Shaina. Napatingin siya sa kawalan habang nakikinig. Yung mga bata, nasan sila? Hindi siya sumagot dito. Na-set up na siya kung kaya nahihirapan siya magtiwala sa kung sino ngayon. Inilihis niya ang usapan. Sinuri mo ba yung entry logs? Sino ang huling lumapit na tao kay Chaco nung araw na namatay siya? Narinig niya sa wakas ang mabibilis na pagpindot ni Victor sa keyboard. Ito ang specialist na kilala niya na expert sa panghahak. Ang last known person na nakalapit sa kanya ikaw. Pero kung pagbabasehan ng mga file, 3 pangalan na nakikita ko dito. 4 na personal na may access kay Chaco nung araw na yon. Ayon sa notes ng sekretary niya, 1 accountant, 1 driver, 2 security aid. Pangalan. Utos ni Shaina. Driver name, Jex Dulon. Nawala siya the same day na pinatay si Chaco. Teka, hahanapin ko yung number niya. Susubukan kong tawagan. Makalipas ang ilang saglit, bumuntong hininga ito. Wala na. Cannot be reached. Mukhang off-grid na yung driver na to. Nakakapagtaka naman. Yung isa, accountant. Kilala ko tong si Mr. Lee. Masyado na siya matanda para sa isang professional hit. Dagdag pa na may arthritis siya. Yung security aid. Si Arlo, tapos ikaw. Nanikip ang dibdib ni Shaina. Hindi siya pumasok para mag-duty nung namatay si Chaco. Kaya ako lang ang kasama ni Tanda. Nagpunta lang ako ng banyo tapos wala na siya. Hindi ko naman inakala na may mangyayari sa loob mismo ng kwarto niya. Well, di naman nakasaad sa kontrata na pati sa pagtulog ni Tanda, bantayan mo siya. Kung pumasok si Arlo, may kasalitan ka sana. May mag-check ng perimeter habang nasa banyo ka. Huli na. Hindi siya pumunta kaya matik hindi na siya paghihinalaan. Pumalatak si Vic. Pero kung gugustuhin niyang pumasok sa bahay, may access siya. 2 kayong may susi. At alam niya ang passcode ng Tandang Chaco noong araw na yun, Shai. Yan din ang iniisip ko. Ikaw na mismo ang may sabi sa amin nun na si Arlo ang pinakamagaling sa strategic exiting. Kaya kung may kayang gumawa ng assassination kay Chaco, siya yun. Humigpit ang hawak ni Shaina sa cellphone. Ibigay mo sa akin ang address niya. Sigurado ka? Kapalit nito ang buhay ko. Ayoko masisi sa kasalanan di ko naman ginawa. Okay, ipapadala ko sa'yo through coded text. Pero Shai, huwag kang humarap sa kanya na mag-isa. Wala naman ako ibang choice. Salamat sa tulong mo, Vic. No problem. Ilang beses mo na akong tinulungan dati, hindi kita tatablahin. Pinatay niya ang tawag at napaisip. Malakas na kalaban si Arlo. Kung pupuntahan niya nga ito, kailangan niyang maghanda. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating sa wakas ng text. Itinatak niya sa memorya ang detalye bago binura ang mensahe.
Naghanap siya ng matutulugan bago pinalipas ang buong gabi. Noong dumating ang dapit hapon, nilakad ni Shai na ang daan papuntang sakayan ng jeep. Hindi siya sumasakay ng mga sasakyang confined ang disenyo at hindi madaling tumalon kapag kinakailangan. Traceable masyado ang mga kotse. Marami na ang gumagamit ng modern GPS. Madalas niyang sakyan jeep, tricycle o minsan ay habal-habal. Habang naghihintay siya na masasakyan, naisipan niyang tawagan si Dale gamit ang isa pang cellphone. Hello? Huwag mong ikatangkol. Kumusta kayo ng mga bata? Eto, mga pasaway. Tingin ata nila sa akin terorista. Alam mo, kasalanan mo to eh. Kung sinabi mo agad sa akin na nagdadalang tao ka, di sana natutukan ko man lang yung paglaki nila. Napatingin si Shai na sa ulan na nagsisimula ng pumatak. Pasalamat ka na lang na nakita mo sila. Magsusurvive yung mga batang yan sa poder mo. Kasi nagawa nila sa poder ko nang walang tulong mo. Wala akong balak na hatid sila sa inyo, kundi lang dahil sa problemang tono. Halos mabulunan si Dale sa galit, kaya natawa siya. Nairita ito sa kanyang reaksyon. At the end of the day, lumapit ka pa rin sa akin para humingi ng tulong. I could really use an apology right now. I'm sorry, Dale. Agad na sinara ng lalaki ang bibig at kumalma ito. Ligtas ka ba dyan? Oo, hindi ko na patatagalin ang tawag. Pahalik na lang ako sa pisngi nila para sa akin. Di mo sila kakausapin? Nasa kusina mga bata tatawagin ko. Wag na, baka mag-iyakan pa yung mga yan. Problemahin mo pa yung pagpapatahan sa kanila. Natahimik ang kabilang linya. Hinintay ni Shai ang paalam ng lalaki. I'm just thinking. Kung napaaga ang pagkikita namin ng mga batang to, siguro hindi sasama ang loob nila sa akin. Sabi ni Dale. Wala akong sinabing masama sa kanila. Basta ayusin mo lang. Mapapalapit agad yung mga yan sa'yo. I hope so. Hindi ako sanay. Ang ingay-ingay ng buong bahay. Kahit ako. Nung una halos mabangi kapag sabay silang umiiyak. Wala namang magulang na sanay agad. Kailangan mag-adjust. Teka nga, umamin ka sa akin. Ba't di mo agad sinabi noon pa? Na may anak ka? Kasi hindi pa ako handa nun. Alam ko ang playboy ka. Ayoko marinig yung magiging sagot mo. What do you think my answer will be? Na wala kang pakialam. Hindi makaimik si Dale. May ingay na mga bata naghahabulan sa background kaya alam niyang nasa malapit na ang kambal. Napangiti siya. Huwag kang maging ganun ka-strict sa kanila. Perfectionist ka pa naman. Siya, pakinggan mo ako. Pero pinutol na ni siya yung usapan. Ilalagay ko muna sa airplane mode tong phone. Hindi natin alam baka may nagmamonitor na rin sa'yo ngayon. At kapag kailangan kita? Lalo na tungkol sa mga bata. Mag-send ka lang ng isang text kahit tuldok lang. Matapos patayin ang tawag, sumakay si Shaina sa jeep. Nasa labasan na siya ng address na binigay ni Vic pagkagat ng dilim. Tumaas ang balahibo niya pagkababa pa lang. Alam ni Shaina na maraming pulis-pulis ang gumagala rito tuwing gabi. Lalo na kapag may high-profile case. Mataas ang presyo ng impormasyon sa panahon ngayon. Naglakad siya papuntang men's dormitory. Pagdating niya sa loob, may matandang lalaking nakasando roon. Si Arlo po. Dun sa dulo. Sagot nito, hindi man lang nagtanong kung ano ang kanyang sadya. Humakbang si Shaina. Tinignan niya ang doorknob at agad na aninag ang tao sa kanyang likuran. Agad siyang umamba ng suntok at sipa paharap sa estranghero. Mabilis nitong nasangga ang atake pero wala itong balak kumante. Shaya ko to. Madilim man, kilala niya ang boses ni Arlo. Si Vic ba nagpadala sa'yo dito ha? Nanigas si Shaina sa kinatatayuan. Lumapit ang lalaki para tabunan siya mula sa mga taong nakikiosyoso. Arlo, ba't mo ginawa yun? Malisay dito. Marami nakikinig. Lumipat sila ng pwesto at nagkaharap sa isang madilim na eskinita. Napahilamos ng palad si Arlo. Napilitan lang ako, Shai. Nandito ako kasi sinadya kitang hintayin. Alam kong pupunta ka na rito. O inutusan akong patayin si Chaco. Wala akong magawa. Hawak nila ang anak ko. Hindi niya napigilan ng sarili at inundayan ng suntok ng lalaki. Punyeta ka pala eh. Anong tingin mo sa kambal ko ha? Hindi ba sila mga nganib dahil sa ginawa mong pag-setup sa akin? Tumingin si Shaina sa paligid. Tinanggal niya ang cap at inis itong hinambalos kay Arlo. Tangina naman, dinamay mo ko!
Hindi ako ang nagtanim na ebidensya sa crime scene, Shai. Nagpalingon-lingon din ito kaya agad siyang naalerto. Teka, pinagmamanman ba sa'yo dito? May handler na nagbigay sa akin ng utos kung paano gagawin ang assassination. Basahin mo. Wala siyang inutos na tungkol sa'yo. At kung meron man di ko gagawin. Alam ko ang takot mo. May anak din ako. Sagot ni Arlo pagkatapos tumango. Shai, mukhang may galit sa'yo ang tao nagtanim ng fingerprint mo sa baril. Binasa niya ang text sa phone ni Arlo mula sa isang unknown number. Hindi nga nabanggit ang pangalan niya. Di ko sigurado kung may bumubuntot sa akin. Pero mas maganda kung mag-iingat ka. Babala ng lalaki. Napatigil si Shaina. May idea ka kung sinong gumawa nito sa akin? Kahit yun na lang sana maging tulong mo, Arlo. Pinaghahanap ako ng pamilya ni Chaco dahil sa'yo. Hindi ko galing mag-traidor, Shai. Napilitan lang ako. Nito't nagdaang araw, sinubukan ko maghanap ng impormasyon. Naalala mo pa ba si Sicario? Nakalaya na siya. Kung gagawin niya ang lahat, mapatay ka lang. Hindi yun magdadalawang isip na idamay ang mga anak mo. Natutop ni Shaina ang bibig. Mukhang nagsanib puwersa ang mga taong galit kay Chaco at ang Sicario na yon. Arlo, kailangan ko na umalis. Baka hindi na tayo magkita ulit. Humihingi ako ng tawad pero gagawin ko ulit ang ginawa ko kay Chaco. Basta makapalit nun ng kaligtasan ng anak ko. Pasensya na. Naintindihan ko. Aniya at pagkatapos napapikit. Hindi niya nilingon si Arlo at umalis na. Paglabas niya sa eskinita, binuksan niya ang burner phone upang tawagan ang ama ng kambal. Agad itong sumagot. Dale, huwag ka munang pumunta na opisina. Bantayan mong maigi ang mga bata. Hindi siya nagkamali sa iniisip dahil kinabukasan, nakita niya na lang sa isang dyaryo ang balita ng pagkakamatay ni Arlo kagabi. Palapit na ng palapit sa kanya ang kalaban. Si Dale naman maagang nagising kinabukasan sa sigaw ni Drake. Para bang yumanig ang buong bahay dahil sa matinis na boses ng bata. No way! Alis! Nasaan ang kalaban? Naabutan niya na namang nag-iimbak ang kambal ng mga unan. Gumawa sila ng taguan gamit ang pinagbuhol na kumot. Kahit si Manang Inday hindi na makadaan dahil sa kanila. Ayusin niyo yung mga unan. Madudumihan yan. Anong gagamitin niyo mamaya? Alam niyo, mas maganda kung magpapaturo kayo kay Manang na magbasa o magbilang. Ako, tuturuan ko kayo kung gusto niyo. Talaga? Tanong ni Drake. Oh, education is important. Dahil may problema si Mama. Nag-excuse muna kayo sa school, di ba? Hindi ibig sabihin nun, matitigil na ang pag-aaral niyo. I can still teach you. Mukhang nababagot na ang kambal dito sa bahay. Maliban sa pagtatrabaho sa opisina, wala na siyang ginagawa. Kaya dapat lang nabigyan niya ng pansin ang dalawa. Kumuha siya ng projector. Gumawa ng mabilis na lesson plan para sa mga anak at naghanap ng whiteboard marker. Class is in session. Sabi niya bago pumito ng malakas. Gulat na tumitig sa kanya ang dalawa. Di ganyan ang gamit ng teacher namin. Chalk yan tapos blackboard. Sabi ni Thraya. Ngumiti lang siya sabay tango. Puna, magsisimula na tayo ngayon. Humaba ang pagdaldal ni Dale. Ginanahan siya sa pagtuturo, lalo pat anak niya mga batang binabahagian niya ng kaalaman. Kuha ba? I can speak more slowly kung masyado mabilis. Sabi niya dahil napahaba ang katahimikan mula sa kambal. Nakita niya na lang na nakanganga mga ito habang natutulog. Natatawa na lamang siya. Manang, ipaganda niyo na makakain ng kambal. Utos niya habang inaayos ang pwesto ng mga bata. Nilagyan niya ng una ng ilalim ng ulo ni Drake. Tinitigan niya ang mukha ng bata at naiiling na tumawa. Para siyang nananalamin kapag kaharap ang dalawang ito. Sir, ano pong gusto niyong merienda ng mga bata? Maingat na tanong ni Manang. Pizza roll. Hotdog lang yun na binalot sa sliced bread. Tapos ikukot ng itlog at breadcrumbs. Sagot niya habang inaasikaso naman si Thraya. Sige po. Baka magising na sila maya-maya. Tutulungan ko na kayo sa paghahanda. Pumunta siya ng kusina kasama si Manang. Nirolyo ang sleeves na suot. Inumpisahan nila ang gawain. Hindi nagtagal kinausap siya ni Manang Inday. Ang mga bata. Apelido ni Shaina ang gamit nila, sir. Hindi niyo ba sila aakuin?
Kakausapin ko si Shai ng masinsinan para dyan, Manang. Ayokong biglayin sila tas wala siya para may paliwanag sa kambal. Malapit naman po ba ang loob niyo sa dalawa? Yes. Alam ko na oras na maging final ang lahat. Di ko pwedeng iwan ng mga bata. It's a shock for me. Pero katagalan na-realize ko dapat ipagpasalamat ko kay Shaina na may anak kami. Matagal niyo na hubang crush si Ma'am Shaina, di ba po? Well, playboy man ang tingin niya sa akin. Siya lang ang sineryoso ko kahit ganun ang setup namin. I never go around sleeping with anyone. Siya lang. Ang hirap naman ho explain sa mga bata nun, sir. It's none of their business. Si Shaina na ang bahala doon kung paano niya gagawa ng paraan ng version ng love story namin. Umiling ang matanda, kaya tinikom niya na lang ang bibig. Iniisip niya kung kailan kaya muling magpapakita si Shaina. Baka namimiss na kasi ito ng mga bata. 2 linggo ang lumipas. Nanatiling pribado ang lokasyon ni Shaina. Dagdag sa mga taong umagrabyado sa kanya, kinailangan niya ring hanapin kung sino ang pumatay kay Arlo. Pinatahimik ang nag-iisang taong makakapagsabi na wala siyang kasalanan. Ngayon ang katotohanan, nakabase na lamang sa kung sinong mas matigas. Shai. Sabi ni Vic sa tawag. Hinahanap ko yung mga taong binayaran para tugising ka. Pero ang lahat ng humahabol sa'yo bigla na lang nawala. Paano nawala? Nanumpa ang lalaking ito na tutulungan siya para makuha ang katarungan sa pagkamatay ni Arlo. Naniniwala siya sa bawat impormasyon nito kaya gano'n na lang ang kanyang gulat. Literal na nawala. Binura nila ang pangalan sa listahan. 2 top handler ang nag-resign. Yung isa umalis ng bansa. Imposible. Teka, sinasabi mo bang may tumutulong sa akin? May nagbayad ng protection order para sa'yo. At alam mo ang rate, oras na wanted ang bibigyan ng protection order. Milyon-milyon ang ginagastos ng sponsor mo. Napaisip siya kung sino ang magbabayad ng ganon kalaki para lang mapatras sa mga naghahanap sa kanya. Hindi ganon kadali ang pakikipagkasundo sa mga taong may kinalaman sa ganitong gawain. Natrace ko na kung sino siya. Sino? Si Dale Peterson. Halos malaglag ang telepono sa kamay niya. Hindi siya makapagsalita ng ilang segundo. May pinaghalong saya at kirot sa kanyang puso. Hindi niya aakalaing gagawa ng ganitong sakripisyo si Dale para sa kanya. Sa katunayan, nakukonsensya siya sa ginawang pagtatago kina Drake at Raya. Ginusto niyang magkaanak kaya naipit si Dale sa sitwasyong ito. Shai, baka may magtangka pa rin na humabol sa'yo, pero hindi na ganun kadami. Binayaran na ni Dale ng doble ang perang ipinangako ng mga taong gusto kong ipapatay. Patay ka mo? Mauuna sa hukay ang mga yan. Kung hindi na ganun kadelikado, baka pwede niyang silipin ang mga anak. Titignan niya doon ang sitwasyon nila kung wala bang problema. Kung nagkakaintindihan ba ang mag-aama. Salamat sa tulong mo, Vic. No problem, Shai. Magkasama na tayo ni Arlo mula pa nung nagtitraining tayo. Hanggang sa makakuha ng lisensya. 2 na kayo nalagay sa panganib. Nakakailang ko wala ko ibang gagawin kundi tumunganga lang sa sinasapit nyo. Matapos ang maikling paalam, binaba niya ang tawag. Excited na siyang puntahan ng mga anak. Tumingin siya sa maliit na plastic mirror. Napansin niya may eye bags na siya at medyo manas na din ang muka. Kapag nakalabas siya sa gulong ito, titigil na siya sa trabaho. Ibubuhos na lang niya ang oras sa pag-aalaga sa mga bata. Hindi siya nagsabi kay Dale na pupunta siya. Maingat na bumiyahe si Shaina para makarating agad sa compound nito. Pagdating niya sa labasan, naging madali lang para sa kanya na makalusot mula sa tingin ng mga tao. Siya mismo ang nagturo kay Dale, dati kung paano umiwas sa CCTV. Pagpasok niya sa pinto, agad niyang narinig ang boses ni Dale mula sa kusina ng bahay. Drake, tanggalin mo yung paa mo sa counter. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mong gagawin yan. Kumuha ka ng towel, punasan mo. Sa kabilang side naman si Thraya kumakain ng junk food. Ito ang gusto kong breakfast, Papa. Ayoko pong magkanin. No. Masama sa katawan ng junk food. Last na yan, Kung masama, ba't po binibenta sa tindahan? Napabugan na lang ng hangin ng ama. Same as cigarettes. May nagbebenta pero di ba nakakasira din yan? Understood po. Tahimik sila ng ilang saglit bago nagsalita si Drake. Tapos na po ako magpunas. Good. Manood na lang muna kayo ng TV doon.
Mabilis na nagtago si Shaina at patakbong lumabas sa mga bata. Naglakad siya papasok ng kusina. Nakatalikod si Dale. Nakarolyo ang sleeves at may hawak na dish towel. Magulo ang buhok nito at mukhang stressed. Need mo ng backup? Pag-agaw niya sa pansin nito. Napatigil si Dale, dahan-dahang lumingon at di agad makapagsalita. Kitang-kita niya kung paano umangat ang balikat nito. You're here. Wait, maaga pa. Safe ba ang pagpunta mo dito, ang mga bata? Safe mo na sa ngayon. Nagbunga yung ginawa mong pagtulong sa akin. Well, I can't just stay on the sidelines. Hindi pwedeng mawala ang ina ng mga anak ko. Natatawa siyang umiling. Gusto niya sanang yakapin si Dale. Agad na napatalo ng kambal. Mama! Sinalubong ni Shaina ang takbo ng mga bata. Niyakap niya sila ng mahigpit. Okay ba kayo dito? Mabait naman ba si Papa niyo? Opo, pero madaming rules dito, Mama. Sabi ni Drake. Papa is too strict. Reklamo naman ni Thraya. Pinapamemorize na kami ng multiplication table. Hindi niya kinampihan ng mga ito. Makinig kayo sa Papa niyo. Tumango si Dale at humalukip-kip. Hindi ako strict. I just want you guys to be better. Makinig kayo Huwag niyong pahihirapan si Papa Dale. Tinulungan niya tayo kaya dapat hindi niyo siya inaaway. Nahanganib pa ang buhay ni Mama. Pero nakauwi ako dahil sa tulong niya. Tama na ang pagiging makulit. Napatahimik ang mga bata, kahit si Dale na ilang. Actually, I'm not bothered by it. Hindi naman sila ganun kapasaway I can handle it. No, sinasadya nila yan kasi ikaw ang kaharap nila. Hindi pwedeng konsentihin yun, Drake. Traya, mag-ingat kayo sa behavior nyo Hindi ibig sabihin pwede kayo maging wild porque mahal kayo ng papa nyo. Respect your elders, naintindihan? Ayos lang naman si Papa. Bulong ni Drake. Siguro kapag wala na yung problema mo, Mama, aalis na rin tayo at di na namin siya makikita ulit. Tumingin si Dale kay Shaina. Hindi yan totoo. I will talk to your mom about your birth certificates. Shy, I want their surnames changed into mine. May kita niyo ako lagi. From now on, and for the rest of my life. Sumaya ang puso ni Shaina. Kahit ang mga bata ay nagpalitan ng ngiti. Mukhang yun din ang hinihintay nilang marinig mula sa ama. Drake, Thraya, humingi kayo ng tawad sa papa niyo. Sorry po, Papa. Sabay sabi ng kambal. Tumango si Dale at ngumiti. Okay, sige, simula ngayon. Magpapakabait na kayo Please, no more pranks. Matapos ang kanyang pakikipag-usap sa mga anak, si Dale naman ang gumiya sa kanya papasok na opisina. Tinapik ni Shaina ang mesa. Salamat sa pag-aalaga sa kanila. Iniisip ko pa naman na mag-hire ka ng katulong na magbabantay sa kambal. Hindi kita masisisi, makukulit ang mga yon. It's fine. Hindi ako present sa buhay nila ng mga anak At lumaki sila. Dapat hands-on ako para kahit papano. Mapalapit sila sa akin. Now tell me, what's your next move? Wala akong balak na takasan ng problema. As much as possible. Gusto ko ring tumulong sa investigasyon. Kaso ako ang primary suspect nila. Dagdag pa mukhang may kalaban akong tao dati na gustong gumanti sa akin ngayon. Maglalagay ka ba rito? Oo, kung pwede. Tell me what you need, akong bahala. You and the kids. You're all welcome in this house. Hindi ko kayo ipapahamak. Ngumiti siya sa lalaki. Sinuklian siya nito ng isang determinadong titig. Kinailangang iiwas ni Shai ang tingin para apulahin ang pusong nag-uumpisang uminit. Para sa 3 magkakasunod na araw, nagkaroon ng bagong routine sa bahay ni Dale. Gigising siya para asikasuhin ang sarili, pagkatapos ay bababa para magluto ng breakfast, habang pinapaliguan ni Shaina ang mga bata. Si Manang Inday naman, naglilinis ng bahay kaya bawat sulok may maririnig na kilos. Hindi pa man lubos na sumisikat ang araw. Napakiusapan niyang magbigay muna ng modular na lesson ng mga guro ng kambal at salitan sila ni Shaina sa pagtuturo sa mga ito. Okay na tong math worksheet ko, Ma? Tanong ni Thraya habang niyuyug-yug ang pencil case. Check mo ulit para siguradong hindi marami makikitang mali ni Papa mo. Parang
Di naman kita nakitang nagbilang. Hula mo lang yata ang mga to. Hindi po, ma. Sagot ng batang babae. Sinilip ni Shai si Drake na may one-on-one worksheet checking kaharap si Dale. At natawa na lang sa seryosong mukha nito habang nakikinig. Hindi naman niya inaasahan ang pagiging determinado ng ama na turuan ng maayos ang anak. Mukhang nagkamali yata siya na inakala kay Dale noon. Isang gabi, natahimik ang buong kabahayan dahil agad na nakatulog ang mga bata. Hindi man sila napagod sa kakalaro, pero maghapon naman silang napilitan sa pag-aaral ng mga leksyon para hindi mapag-iwanan sa eskwela. Papanhik na sana siya sa guest room nang makarinig siya ng isang kaluskos. Maya-maya pa, sunod-sunod na katok ang maririnig mula sa pinto ng kusina. Maging si Manang Inday, na nagtatahi, na alerto at tumayo sa sofa. Dali-daling tumakbo si Shai sa isang paso at binunot ang maliit na pistol na nakatago doon. Lumakas ang kalampag hanggang sa sirain na ng mga tao sa labas ang mismong doorknob. Shai na De La Torre, lumabas ka kung ayaw mo dito na ilibing ang mga anak mo. Manang, kunin mo yung mga bata. Maghanap kayo ng mapagtataguan. Utos niya. Agad na kumilos ang matandang ginang. Ngayon, si Shaina na lumapit sa opisina ni Dale. Dale, huwag kang lalabas ha. Kahit anong marinig mo, huwag kang aalis. Kailangan ka ng mga bata. Isinara niya ang pinto. Tuluyan na nakapasok ang mga kalaban. Gumulong siya papunta sa kabilang dulo ng bahay. Sunod-sunod na putok ang sumunod sa galaw niya, pero wala ni isang bala ang tumama. Kasabay ng paghinga ng malalim, ay pagbaba niya sa breaker ng kuryente. Sa isang iglap, dumilim ang paligid. Halugugin niyo ang buong lugar. Kailangan mahuli natin ang buhay ang babaeng yon. Singhal ng leader ng grupo. Inabot ni Shaina ang lahat ng pwedeng ipanlaban at itinapon sa lugar kung saan nagmula ang boses. 3 putok ng baril ang naging tugon ng mga kalalakihan bago sila nagpasyang maghiwalay. Dumagundong ang kaba sa puso ni Shaina, hindi para sa sarili, kundi kay Dale at sa mga bata na nagtatago. Nakarinig siya ng mga papalapit na yabag, kaya agad siyang humiga sa tiles at nagpaulan ng bala. Nakatama siya ng isa ayon sa narinig na impact. Agad ding bumangon si Shaina para bumalik sa pinagtataguan matapos ang ilang putok. Nagamit niya rin sa wakas sa mga itinago niyang bala sa iba't ibang bahagi nitong bahay. Dakpin niyo, bilis! Walang witness na iiwan. Nagtagis ang bagang ni Shaina. Halos nguyain niya ang sariling dila habang ibinubulsa ang reserbang bala. Uunahan niya ang lalaking ito. Siya ang uubos sa kanila. Dito sa kwarto may isa. Bulyaw ng isang kalaban. Sinundan niyo ng 2 putok mula sa isang armas. Bumalot ang boses ni Dale sa buong sala. Shaina! Hindi na siya nagdalawang isip sa susunod na gagawin. Agad siyang sumugod sa kinaroroonan nito habang kinakalabit ang gatilyo ng 2 baril. Nandito! Hiyaw niya. Mukhang nabuhayan si Dale dahil narinig niya ang mura nito mula sa opisina. Fucking hell, god damn it! Gusto niyang matawa, pero isang suntok ang tumama sa kanyang muka. Naramdaman niya ang kakaibang init sa binti. Saka lang napansing nahiwa na pala ang kanyang balat nung mag-umpisa yung sumakit. Pigil hininga siyang gumulong para iwasan ang mga kamay na sabay-sabay kong bumugbog sa kanya. Akala niya nakaligtas na siya, kahit papano. Kaso isang malakas na sampal ang sumentro sa kanyang muka. Nabingi si Shaina at halos mapahiga muli dahil sa pagkahilo. Don't shoot the kids. Magbabayad ako kahit magkano. Huwag niyong idamay ang mga bata. Sigaw ni Dale mula sa hagdan. Narinig nito ang iyakan ni na Drake at Raya sa ikalawang palapag ng bahay kaya nagmamadaling sumugod. Pasensya na boss. Hindi lang usaping pera nakasalalay dito. Hindi na babayaran ng dolyar ang utang na loob. Dali niyo yung babae. Igapos niyo yung si Sir pati yung mga bata. Sunugin natin ang bahay na to bago pa man dumating ang mga parak. Tinignan ni Shaina ang isang may kalakihang tangke sa tabi ng pader. Pinigilan niyang maluha habang nililingon si Dale. Akyat Dale! Sumunod ka sa taas! Napapikit ito at dahan-dahang tumango. Hindi niya maiangat ang baril na hawak. Sinamantala ng mga lalaki ang pagkakataon para ipahiga siya. Tinangkapan ng mga ito na punitin ang kanyang suot na damit pero umatras siya. Umalingaw-ngaw ang malaswang tawa sa buong bahay. Inipon niya ang lakas at umupo. Tiningnan ni Shaina sa mata ang leader ng grupo at ngumiti.
Inuna niyo agad ang yabang. Inasinta niya ang nakahandang tangke at pinakawala ng huling bala. Sinubukan niyang gumulong palayo pero hindi siya nakatago bago mangyari ang malakas na pagsabog. Nawala ng malay si Shaina. Hindi kinalaunan, narinig niya ang paulit-ulit na pagtawag mula sa mga anak kaya agad siyang nagmulat sa gitna ng matinding sakit sa katawan. Mama! Iyak ni Drake. Gumising ka, Mama! Nasaan ang papa niyo? May ginagawa siya. Hinihila niyo yung mga bad guys, Mama. Sagot ni Thraya. Pinakalma niya muna ang mga bata bago iika-ikang lumapit kay Dale. Tiniis niya ang bugbog na natamo upang tignan ang ginagawa nito. Tinatali ng lalaki sa isang pwesto ang mga taong sumugod sa kanila kanina. Kahit hindi ganon kalakas ang pinsala ng pagsabog, delikado pa rin yun sa mga taong nasa malapit. Kung kaya isa rin si Shaina sa mga napuruhan. Dahil nandyan pa ba susin ang kotse mo, pahiram ako. Hindi umimik ang lalaki. Luminaw sa wakas ang kanyang paningin at nakita niya ang luhang lumalanda sa pisngi nito. Doon siya nasaktan. I'm sorry, Dale. Mariin itong umiling bago ibinigay sa kanya ang wallet na binulsa nung nagkagulo kanina. Kinuha niya doon ang susi at nagmamadaling umalis. Sumunod sa kanya ang mga bata. Mama, saan kayo pupunta? Sama po kami. Umiling siya kay Thraya at ngumiti. Alagaan niyo ang isa't isa. Babalik si Mama. Pangako yan. Humikbi ang mga ito. Sa tulong ni Manang Inday, napigilan ang paghahabol nila habang paalis siya sa compound ni Dale. Pinagmasdan niya ang bahay mula sa side mirror. Unti-unting lumalamig ang puso niya habang lumalayo. Gusto niyang bumawi kay Dale at maging ligtas ang kambal. Mangyayari lang yun kapag nabura ang mga kalaban niya. Makalipas ang 2 linggo, humaharurot palabas na eskinita ang motorsiklo ni Shaina. Naghilom na ilan sa kanyang mga sugat. Nalaman niya na pinaiimbestigahan na rin ang nangyari sa bahay ni Dale at mukhang ligtas ang kanyang mag-aama. Pumasok siya sa isang masukal na daan at huminto matapos ang pasikot-sikot na pagliko. Sinalubong siya ni Victor. Ano nalaman mo? Confirmed. Si alias Sicario. Siya na ngayon si Brian Calderon. Sagot niya habang tinatanggal ang prosthetics na ikinabit sa muka. Di pa rin ako makapaniwala na yung accountant pala talaga ni Chaco ang nag-set up sa'yo. Matanda na siya para doon. Di pa ganun katanda para ipagiganti ang inaanak niya si Brian. Tinulungan niya makalaya ang hayop na yon. Binigyan niya ng bagong pangalan at binihisan pa. Kahit ang pagpapatumba sa akin gagawin nun, sumaya lang si Brian. Nag-unat siya bago umupo sa harap ng laptop para ilagay sa file ang lahat ng kanyang nalaman kanina. Naging prime witness si Shaina sa isang pagpatay ng bata pa siya. Menor de edad si alias Sicario noong mga panahong yon, pero hindi pangkaraniwan ang pagiging brutal nito. Halos 2 dekada na ang lumipas at nakalabas ito ng kulungan. Ito na ngayon si Brian Calderon. Mukhang naghintay na magandang timing ang lalaki para i-set up siya at patayin. Hindi niya maintindihan dahil ang tagal nang nangyari noon pero mukhang wala itong patawad. Kung tutuusin, makakawala pa sana si Sicario sa kamay ng batas, kundi lang dahil sa consistent na pagkilala ni Shaina. Nabigyan ng ekstrang panahon ng prosecutor para maghanap ng mas matibay na ebidensya. Dahil sa mga naipong solid na forensic evidence, kahit paanong yaman ni Sicario, nakulong pa rin ito. Ngayon ay nagbabalik ang lalaki para personal siyang pahirapan bago patayin. May usap-usapan dati na yung si tandang accountant na nagngangalang Mr. Lee, isa rin sa mga gustong madismiss ang kaso ni Sicario dahil anak niya raw yan sa labas. Tinuhog ni tanda ang misis ni kumpadre. Akala ko chismis lang pero mukhang totoo. Pahayag ni Victor bago humigop ng kape. Hindi na ako magugulat kung sakaling yan nga ang sitwasyon nila. Anong plano mo? Itutuloy mo pa rin ang pagsugod sa bahay ng Brian na yon? Oo. Pa-disable na lang lahat ng pwede mong i-hack sa bahay nila. Magtawag ka na rin ng backup. Kahit sinong backup, ayos lang? Tumango siya. Oo, basta di ako yung papatayin pagdating doon ah. Kahit sino basta ba pinagkakatiwalaan mo. Okay, ako nang bahala dyan. Huminga ng malalim si Shaina. Sinaulo ang blueprint itong bahay ni Brian. Naubos ang pera niya para lang makasagap ng impormasyon. Kahit ang mga armas na hindi niya dapat hahawakang muli,
Hinalungkat niya pa mula sa kailaliman ng lupa. Kung siraan ng buhay ang magaganap, hindi siya makukontento ng hindi nakakaganti. Paglubog pa lang ng araw, nasa isang mataas na puno na si Shaina at ina-assemble ang hawak na sniper rifle. Kung kailan nag-uumpisang bumaba ang liwanag, saka pa isa-isang lumalabas ang mga tauhang nakatira sa bahay ni Brian. Tinapos niya ang pag-aayos sa tinutok ang mata sa armas. Pinakiramdaman niya ang hangin noong makita ang isang lalaking umiihis sa likuran ng bahay. Huminga siya ng malalim bago kinalabit ang gatilyo. Bumulagta ang biktima. Sunod siyang nag-abang sa susunod. Lahat ng makikita niyang gumagalaw pinapatamaan niya sa mga delikadong parte ng katawan gaya ng leeg, dibdib o tuhod. Ilang saglit pa nagkaroon ng sigawan. Natatawa siyang makitang halos lahat ay pagapang nang pumapasok sa bahay ng lalaking nakaligtas. Bumaba siya at dinampot ang panibagong armas na nakahanda sa lupa. Tinignan niya ang cellphone at binasa ang text ni Victor. Paparating na raw ang tulong sa loob ng 5 minuto. Ibinulsa niya ang cellphone. Kumuha siya ng tear gas mula sa bag na dala at inihanda ito sa gagawin niyang paglusob. Siya dapat ang magpapatumba kay Brian. Hindi siya makakampante hanggat hindi namamatay ang lalaking yon. Isinuot niya ang mask bago tinapon sa loob ng gate ang tear gas. Hinintay niya ang pagkalat nito bago sinipa ang electronic gate. Naka-emergency man ang status ng gate, hindi naman mapigilan ang pagpasok niya dahil sa pag-disable ni Victor. Secure the area! Bilis! Puntahan niyo si boss! Ginamit niya ang pagkakataon para balian ng leeg ang mga kalabang na apektuhan ng ginamit niyang usok. Hindi rin siya dumaan sa entrance ng bahay. Mas piniling umakyat papunta sa ikalawang palapag. Sinalubong siya ng ilang kalalakihan kaya nagkaroon ng palitan ng putok. Halos hindi na siya humihinga habang inaalala ang kanyang plano. Tinapon niya ang lahat ng pwedeng magamit upang malingat ang atensyon ng kalaban. Isang tear gas ang kanyang pinakawalan. Nakayuko siyang pumasok at gumanti ng putok sa mga ito. Agad siyang nagmadali papunta sa silid ni Brian. Pumatok siya ngunit walang sumagot. Kinalikot niya ang siradura ng pinto, pero ginulat siya ng 2 putok ng baril mula sa loob. Tinamaan siya sa kaliwang braso. Pinatamaan niya ang doorknob saka ito sinipa. Kasabay ng pagbubukas nito ay ang paggulong niya papasok. Agad siyang pinagbabaril ni Brian, subalit hindi ito tumama. Sinipa niya ang pribadong parte ng katawan nito bago binaril ang magkabilang tuhod. Tinanggal niya ang suot na mask at umismid. Hindi pa rin nagbabago yung sangsang ng budhi mo, sikaryo. Napadaing ang lalaki. Punyeta ka talaga kahit kailan, Dilatori. Hindi ka na nakontento sa pagsira mo sa buhay ko nun. Pati ba naman ngayon mangingialam ka na naman? Pakukulong kita. Mahirap pa talaga para sa'yo na umako ng pagkakamali. Pinatay mo yung balut vendor na yon. Dahil ang high ka, kitang-kita sa mga mata mo. High ka sa droga. Yun ang rason kung ba't pinasok ko ang pagte-training para maging handa sa mga hayop na gaya mo. Kung kaya kang iligtas ng tatay-tatayan mong accountant, humarap siya sa akin. Ipagtatabi ko yung bangkay niyo kapag sawa na akong pahirapan kayong dalawa. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw nito. Natawa siya ng malakas. Wala nang tutulong sa'yo. Kahit umiyak ka pa. Kahit ilabas ng luha mo ang ginto. Oras na ma-corner ka, walang sasangga ng bala para sa'yo. Nanginginig ang lalaki sa galit. Kung alam ko lang, Shaina, edi sana yung mga anak mo na lang ang tinarget ko. Ipapadakip ko sila at pagpipira-pirasuhin ko sa kagagawing bulalo. Papatayin ko sila. May anak kang babae, di ba? Alam mo ba kung anong gagawin ko sa kanya, ha? Gusto mo bang malaman? Nangangati ang kamay ni Shaina. Umalingaw-ngaw na naman ang sirena ng pulis mula sa labas kaya agad lumiwanag ang mga mata ni Brian. Iniisip siguro nito na maililigtas pa siya ni Mr. Lee. Paano ba yan, Shaina? Mukhang dumating na ang mga sundo mo. Tanga! Ako ang dapat pagtuunan mo ng pansin. Ako ang sundo mo, Brian. Itinutok niya ang baril sa sentido at kinalabit ang gatilyo sa huling pagkakataon. Nangisay ang lalaki. Ang tunog na nagmula sa ulo nito ay tila ba bumubulwak na gatas mula sa karton. Nakakapangilabot, nakakapandiri. Gayunpaman, tinitigan ni Shaina ang lahat. Para masigurong patay na nga si Brian at hindi na ito makakapaminsala sa iba. Maya-maya,
Bumaba na rin siya para harapin ang mga pulis sa labas. Biglang lumabas sa SUV ang isang grupo ng operatives. Ang naiiba lang sa lahat ay ang lalaking nagpahuli. Nakasuot kasi ito ng suit and tie, formal ang pagdadala sa sarili kahit pabakas sa mga mata ang takot at pag-aalala. Siya ang backup na tinutukoy ni Victor. Nilapitan niya ito. Hinarang siya ng mga pulis at pinahinto sa isang tabi. Si Dale mismo ang lumapit sa kanya. Ayos ka lang ba? Oo, ayos na. Kumusta ang mga bata? Pinagmasdan siya ng lalaki. Ikaw ang gumawa nitong lahat. May tumulong naman sa akin. Gusto kitang yakapin siya eh. Ba't di ka nagsabi? Pero wisyo lang yata ang dala ko sa buhay mo, Dale. Don't you dare say that. Mahal kita, okay? I was so scared. Kala ko mawawala ka sa amin. Wag. Ipoproseso pa nila ang damit na suot ko. Wag mo ako yakapin. Saka na, Dale. Babawi ako kapag okay na. Duda siya dahil sa gulong ito baka posible siyang makulong. Isang pulis ang lumapit kay Shaina. Miss, kailangan ka namin kausapin sa estasyon. Mukhang malubhayan tama sa kaliwang braso mo. Magsabi ka lang at nang maipadala ka sa ospital. Gulat na sumulyap si Shaina kay Dale. Sumenyas ito ng oo kaya agad siyang pumayag na sumakay ng ambulansya. Makalipas ang ilang oras natapos din sa wakas ang paggamot sa kanya. Lumingon siya kay Dale at tinanong ito kung ba't hindi suspect ang trato ng pulis sa kanya ngayon. Ngumiti ang lalaki sabay halik sa kanyang noo. Hindi lang ikaw ang naghahanda, Shai. Nag-usap kami ng kaibigan mo si Vic. Tinulungan niya ako magkaroon ng kontak sa isang hepe ng pulis. Isang notorious na drug lord si Brian. At minaman-mana na ito ng mga kapulisan noon pa man. Sinabi namin na nangyari ng lahat ng ito dahil kailangan mong mag-survive. I struck a deal with them. Hindi rin naman ikaw ang pumatay kay former Mayor Chaco. Kaya kung ano man ang maging resulta ng kanilang investigasyon, tanggapin natin. Hindi ka makukulong, Shai. Hindi ako papayag na mangyari yon. Nakahinga naman ito ng maluwag. As long as you're safe. Alam mo bang binanggit sa akin ni Chief? Baka gusto mo raw pumasok bilang undercover agent? Umiling siya ng mariin. Tama na to. Gusto ko ng payapang buhay na kasama ka. Oras na para kayo naman ng mga bata ang unahin ko. Tila nabawasan ang bigat ng balikat ng lalaki. Pinalapit niya ito upang halikan sa labi. This is our first kiss after very long time. Pero last ang dugo yung labi mo, Shai. Hindi niya ito pinansin at lumapit muli upang makaisa. Sa huli, wala nang nagawa ang lalaki kundi hayaan siya. Minsan, napapaisip ako kung ba't attracted ako sa'yo, Shaina. Masyado kang brusko. I'm so scared of you, breaking my heart because look, kaya mo mag-ala James Bond. Ngayon wala na ako ibang maramdaman kundi pride. I'm so proud of what you did. Napaangat ang kilay niya at tiningnan ang mga mata ni Dale. Mahal na mahal kita, alam mo ba yon? Narinig niya ang paglunok nito bago sumagot. Even if I go bankrupt, Shaina, ibibigay ko kahit huling piso na meron ako. Basta para sa inyo ng mga bata. I love you so much. So much. That it hurts to breathe sometimes. Dalhin mo sina Traya at Drake dito. Gusto ko na sila makita. Matapos yung nangyari sa bahay, nagbago ang kambal. They became obedient. Hindi na rin nagpapasaway. Malambing na sila. Hindi na nagkakasabunutan. I asked them why. At ang sabi nila, muntik na raw tayo magkahiwa-hiwalay. Kaya gusto nila maging masaya tayo araw-araw. Ang bilis naman nila makarecover. Shai, nasa speed dial ko ngayon ang therapist na nilapitan ko para sa mga bata. I did everything I could para maibsan ang trauma nila. Uuwi na muna ako, dadaling ko sila dito. Salamat, Dale. Sa pag-alis ng lalaki, saka naman pumasok ang iilang pulis. May dalang folder ang mga ito at mukhang handa na sila para kunin ang kanyang statement. Isinalaysay niya lahat ng detalye mula sa simula hanggang sa nangyari kanina. Malalim na ang gabi at alam niyang posibleng abutan pa sila ng madaling araw sa ospital. Imbes na mainip, naging malumanay siya sa pagsagot sa bawat tanong. Lumipas ang ilang buwan. Payapang kumakain ang hapunan ng pamilya Peterson sa dining table. Nasa tabi ni Shaina ang kambal samantalang nasa tapat naman ang asawang si Dale. Si Manang Inday ang katabi ni Traya. Naging mahimbing ang tulog nila nung
Malamang nakakulong na sa wakas ang ama ni Brian na si Mr. Lee sa kaso ng pag-smuggle ng droga. Wala nang panganib sa paligid. Tumigil na rin siya sa pagiging bodyguard. Umalis na siya sa agency at si Dale naman, nagbigay ng malaking halaga kay Vic bilang pasasalamat sa naging tulong nito. Mapa, may sinulat si ma'am sa test paper ko kanina, di ko maintindihan ng writing. Sabi ni Drake habang humihigop ng gatas. Tignan natin mamaya. Basta makinig ka lang na maayos sa pag-tutor ng papa mo, walang problema, papasa ka. You trust me so much. Sabat ni Dale. Baka mali rin na approach ko kay Drake. It's easy to get wrong about certain terms and processes. Pumalakpak si Traya. Di yan, papa. Basta magaling ka sa English. 10 points agad yun. Unfortunately, sweetheart, hindi ka papasasamat ng ganun lang. Kailangan sauluhin mo ang formula. Ngumuso ang bata bago sumuko. Okay po. Ikaw, Drake, kailangan natin mag-review. Yes. Pero pwedeng play muna bago mag-study? Hindi. Sagot ni Shai. Ang mangyayari kapag oras na para mag-aral sa kayong papagod. Isipin nyo na lang na ang paglalaro, reward yun kasi nag-aral kayo ng mabuti. Sumang-ayon ang kambal at nagpatuloy sila sa pagkain. Noong matapos, tinuruan ni Shai na si Drake sa tamang paghuhugas ng pinggan, habang si Traya nagpupunas ng mesa. Hinintay sila ni Dale at ni Manang Inday sa sala para manood ng TV. Sumalampak siya sa tabi ng asawa. Di ka pa ba inaantok? Maaga pa ang trabaho bukas, Dale. I'm thinking about taking a day off. Di pa tayo nakakapamasya last week. Mangako ko pa naman sa mga bata, ilalabas natin sila. Maintindihan ka nila. Kung busy ka sa trabaho, huwag kang mag-alala, kakausapin ko sila. Hindi naman niya maintindihan ang sinasabi ng mga aktor sa palabas. Panay ang bulong ni Dale sa kanya. Pinakikinggan niya lang ang asawa at natawa dahil tungkol pala ito sa plano nilang surprise para sa birthday ng kambal. Ayaw mo ba nung naisip ko? Di naman. Naalala ko lang yung birthday wish ni Thraya. Gusto niya raw ng baby sister. Nanonood kasi siya ng Barbie. Di naman niya makasundo si Drake. Natameme ang lalaki. Ngumiti ito kapag kuwan. Well, hindi pa naman siguro huli para sumubok siya eh. I mean, healthy pa ako. Kinurot niya ang tagiliran nito sabay iling. Tama na ang dalawa, okay? Tignan mo nga yung edad natin. Kapag may bagong baby tayo, nakakailang na yung edad natin. Hindi ko na alam kung aabot tayo ng 40 bago siya mag 10 years old. I don't think I can handle another Drake or Thraya at that age. Sige. Ibili na lang natin sila ng tuta. Magugustuhan nila yon. Magkakaintindihan ng mga yan pagdating sa cute na aso. Sa palagay ko din. Dumaan ang 1 oras at pinatayo na nila ang mga bata para matulog sa kanya-kanyang silid. Ha? Kaboses ni Drake yung dinosaur sa movie. Komento ni Thraya. Inunahan mo pa ako, ikaw nga yung kamukha nun eh. Sabi ko kaboses hindi kamukha. Eh di sorry, iniinis lang kita. Umirap ang batang babae. Sinundan nito ni Shai na papasok ng kwarto. Mahilig talaga kayo mag-asaran, no? Baka mamaya yan mauwi pa sa totoong away, ha? Di yan, mama. Alam ko naman na love ako ni Drake. Kapag may umaaway sa akin sa school, siya nagtatanggol sa akin. Last time nga naubusan ako ng tubig sa room kahit uhaw din siya, binigay niya yung para sa kanya, sa akin eh. Basta wag kayong lagi nagbabangayan. Minsan yung biro nila, kasakit na pala ng damdamin. Isasara ko na tong bintana. Gusto mo bang nakapatay ang ilaw? Opo, mama, thank you. Good night, Raya. I love you. Good night, mama. I love you din po. Paglabas niya, saktong kaalis lang ni Dale sa kwarto ni Drake. Niyakap niya ito. Anong sabi? Mukhang permanente na yata yung pagiging aso't pusa nila. Mahal naman nila isa't isa eh. Tuturuan ko sila ng self-defense kapag may free time. Alright. Kapag may hindi nakikinig, just tell me. Dagdagan ko ipapasagot ng math exercise sa kanila. I'm sure susunodin yung mga yon. Baka mamaya niyan maging genius na yung mga anak mo. Maganda yon. I want them to have a good future. Gusto ko na maging komportable sila sa buhay at hindi maaapi ng kung sino-sino. Kaya naman importante ang mag-aral. Iginiya siya papasok ni Dale sa master's bedroom. Humiga sila sa kama at pagod na humikab. Nga pala, uuwi daw si Manang sa pamilya niya.
Magbabakasyon muna para manumbalik ang lakas. Ganun ba? Sige, ipahanda ko ang pera para kay Manang. Para na rin natin siyang kapamilya, no? Kapag may away tayo minsan, siya pa nagiging tulay para magkabati tayo. She's like a mother to me. Ganun din ang tingin ko sa kanya. Hindi pa rin ako makapaniwala na kasal na tayo ngayon. Dati tinatawagan lang natin ang isa't isa kapag gustong magpakasaya eh. Which is bad. Dapat naging official tayo agad. I'm sorry, Shai. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Desisyon ko rin yun. Ayoko pang maikasal ng mga panahong yun. Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay. Ngayon, tama na ang excitement. Good night, Mrs. Peterson. See you tomorrow. Good night. Sweet dreams, mahal. Nagtapos ang gabi sa mahimbing na tulog, kung saan payapa ang mga puso. Walang inaalala ang isipan at malayang nananaginip ang bawat isa. Hiling ni Shai na sana maging ganito kasaya ang bawat gabi nilang magpamilya. Sa kwento ng kanilang buhay ni Dale, makikita na hindi kawala ng pagtakbo sa harap ng problema. Lalo pat kadalasan, biglaan ito kung dumating at minsan pa'y mapanakit. Strategic ang bawat desisyon at kilos ng tao sa pagresolba ng bawat suliranin. Hindi pwedeng nauuna ang damdamin bago ang pagpaplano. Sa kabilang banda, may mga taong sadyang malupit. Hindi ito bunga lang ng kanilang pinagdaanan. Dahil lahat ng individual may kakayahang mag-isip, umintindi at magdesisyon. Kung kaya hindi lang dapat simple ang maging kaparusahan ng mga taong pinipiling maging brutal. Dahil sa kagustuhan ni Shai na mailayo sa kapahamakan ng anak, pati ang lalaking pinakamamahal, napilitan siyang lumaban hanggang sa abot ng makakaya. Nasaid ang kanyang pasensya at nagawa niyang lampasan ang limitasyon ng sarili. Sa mundong tao ang nagkakalat ng dumi at nagtatraidor ng kapwa, nakahanap si Shai ng mga kakampi na hindi siya bibiguin. Bilang man sila sa mundo, kinailangan lang talaga silang kilatisin muna bago magbigay ng tiwala. Sapagkat mahirap man o mayaman, babae man o lalaki, tayong lahat ay may buhay na pinangangalagaan at pinoprotektahan. Sapat na yon para gumising araw-araw na determinado at sa huli. Hindi kailangang magmakaawa ang isang tao para lang tratuhin siya ng patas. The End.